Another day, another case study na naman nga po tayo dito sa ating channel. Sino ba mga kaedaran ko dyan? Mga millennials, mga batang 90s. Before nga po umuso ang Watsons, meron po kaming tinatawag na HBC Tatak Eksplosibo. Tatak Eksplosibo. Magsama-sama sa HBC Eksplosibo. Lahat tayo, Tatak Eksplosibo. Nostalgic naman ng kanta na yan. Ang daming bumabalik na memories sa akin. Pero marami ring tanong sa akin na bumabagabag talaga. May HBC pa ba ngayon? At may mga open branches pa ba? Tara, alamin natin ang kwento ng HBC. Ang HBC or Hortaleza Beauty Center ay sinimulan ni na Dr. Rolando Hortaleza at ang kanyang misis na si Rosalinda Ang Hortaleza noong taong 1993. Pero alam nyo ba na before pa silang magkaroon ng HBC ay meron na ibang silang business. Ito yung kanilang mga binibenta, yung pang nail. At alam nyo ba na nag-start sila sa capital na 12,000 pesos lamang at ang binibenta nila noon ay nagre-resell sila at nagre-repack ng aceton. Opo, aceton ang una nilang produkto. Mula nga po sa aceton, lumaki ang kumpanya ng mga Hortaleza. At noong 2002, ito nga pong HBC ay naging agresibo at dumami po ang kanilang branches. Higit 180 branches nationwide po ang kanilang mga naging stores, and at the same time, nag-release nga rin po sila ng kanilang mismong mga brand. Isa na nga po riyan ang Sansan Cosmetics. At sa mga hindi po nakakaalam, nickname po ni Mrs. Hortaleza ang Sansan, kaya sa kanya pinangalan. At yung isa pa is yung Alyu. And then yung Alyu na yan, nickname naman po ito ng eldest daughter po na mag-asawang Hortaleza. Pero noong mga taong 2019, tapos na-hit tayo ng pandemic, noong 2020, unti-unting nawala ang HBC sa ating market. Kaya ngayon, curious ako kung may HBC pa ba at sabay-sabay po nating hanapin at tuklasin. Today nga ang agenda natin is magtawag ng magtawag and i-check natin kung may sasagot. Nagpa-load ako ng marami dito. Magtatawag tayo na magtatawag. Kung titingnan nga po natin yung website nila, okay. Running pa yung website naman nito ni HBC. Makikita natin na may mga contact numbers, kunyari Metro Manila. Unahin natin yung pinakamalapit dito sa amin, which is sa Cavite. Titingnan nga natin kung meron pa. Region 4A, Calabarzon, Cavite. Tapos meron dito, ayan na siya. Magtatawag tayo isa mga kamukha, check natin. Calling na tayo. Please check the number and dial again. Dial again. Nakakaloka. So, check pa natin. Not be completed as dialed. Please check the number and dial again. Maghahanap tayo talaga. Not be completed as dialed. Please check the number and dial. Halos lahat wala na. Dito sa Cavite. May sumasagot. Hello? Hello. Hello po. Sa HBC po ito? Wrong number. Wrong number po. Sige po, thank you po. Wrong number daw. Nakakaloka, pero yun yung number eh. Wala pa rin. Medyo kinakabahan ako doon ng kaunti. Number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Number cannot be completed as dialed. Halos lahat Please wala. check the number and dial again. Okay, ito palang si HBC, hinandle din ito ng Prime Global Corporation, tapos nagkaroon nga sila ng HBC na tayo na mga branches. Pero,
As of the moment, lahat ng tinatawagan ko, lahat ng mga, pati yung Prime Global Corporation, hindi na natin siya makontak. Tinry ko na hanapin, wala na rin sila. Tapos lahat din ng branches ng HBC na tayo, hindi natin makontak. Pero sige, gawa pa tayo ng paraan. Hello po. Sa HBC po ito, Zamboanga. Yes po. Opo. Ask ko lang kung until now, open pa rin po ba ang HBC na tayo na Zamboanga po? Zamboanga City. Opo, yung HBC na tayo, Zamboanga Sibugay Branch. Sir, close na po. Close na rin po, opo. Kasi, pasensya na po, gumagawa kasi kami ng documentary about sa HBC. Hinahanap namin kung may open na branch pa. So, close na po yung sa inyo. Yes po, sir. Pero kayo po ay parang kumukuha lang before. Yes po. Kumukuha po. Ma'am, is it possible po na isama ko po itong conversation natin sa vlog ko po? Ito lang po na sinabi nyo na close na rin po yung sa inyo po. Okay lang po, sir. Okay po. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Thank you so much po. Former employee po tayo na nakausap. Ayaw niya na lang na ipangalan po siya. Tapos sinabi niya po doon sa chat na ito pong si HBC ay may sister company which is Hortaleza Vaciador. And until now daw po ay operating at may mga branches pa sila. Kaya ang aking task naman para sa araw na ito ay maghanap ng mga open na branches pa itong si Hortaleza Vaciador. Tapos ang gagawin natin is i-ask natin kung papayag nga ba sila na ma-feature sila at titingnan natin kung ano nga ba yung mga available doon na mga pwedeng mabili, ano nga ba yung mga available pa na mga services nila kung meron ba. Pero hindi ko po alam, check na lang po natin at ito na naman, hindi ko alam kung saan po ito papunta. Pero bahala na, ito ang kagandahan ng content natin, bahala na content. Good afternoon. Yes po, good afternoon. Ask ko lang ma'am, if ever po, sino kaya yung pwedeng makontak para po ma-feature po namin? Ginos nga po tayo nung pupuntahan natin. Dapat, buti na nga lang, meron pong nakapagsabi sa atin na isang employee na may isa pa silang branch or may mga branches pa sila at mababait daw yung mga employees doon. Kaya pupuntahan natin sila ngayon and then let's check kung ano yung makukuha natin. Gosh, nandito na tayo guys. Ayan na siya. Dito na tayo guys. Hello po. Good afternoon. Mag-asa ko about sa anong tawag dito? Aceton. Kulay blue lang ako. Aceton. Patingin nga po ako. Yun ba yung kauna-unahan na aceton? Usually white po talaga. White talaga siya. Kasi malakas po yung chemical niya. Bali, pag nagiging puti po Oo. yung Pwede kang pakita. Nag-vlog kasi ako. Okay. Hello po. Hello ka. Ano po yun? Yung pag-white? Pag white po kasi, usually namumuti po yung dito natin. Para siyang nagkakaroon ng interact sa balat. Oo. Nagkakaroon para siyang ng rashes. So, ban na po yung white. So, eto na yung nyo. Eto na yung bago ni Hortaleza. Tapos, gunting. Opo. Ang katuwan, dito na tayo. Ayan. Ito. Feel so real, no? Na nandito ka. Nakikita nyo. Ito yung mga nila. More of pang salon na sila ngayon. Ayan na siya ngayon. Tapos, ito pa rin. Yung mga pangkulay, pang mga Ay, bili rin tayo ng sakto. Pang eyelashes. Sige nga, bili rin tayo nito. Meron silang mga pang brush. Bili nga rin tayo ng pang brush. Ano yung bestseller ngayon? Pangkulay? Or dito kay Hortaleza? Ang bestseller namin po itong kulay si Mondes po. Ano yung Mondes kayo dito? And then sa pangtimbahan si Adro or si Bremol, sa treatment naman po, si Mondes. Mondes talaga. Dami. Sa Brazilian naman po, ganun pa rin, Mondes. Mondes. So sa lahat, pang hair talaga ang bestseller ni Hortaleza na ngayon. Tsaka ang paghahasa. Paghahasa. Naghahasa rin kayo. Kilala si Hortaleza sa paghahasa. Paghahasa talaga. Magkano pahasa nyo? 50 ang giver. 50. Sa Apo. salon, if ever napapahasa mo ito ngayon, 40 Oo. pesos lang siya. 40 siya. Pag months, 50.
through the years, andito pa rin sila. Nabuhay pa rin siya. Hindi na nga siguro sila yung dati, yung HBC, na aircon, pero at least now, doing great pa rin sila. So ito na nga yung chika natin, no? Nakausap ko mismo yung pinaka-manager doon sa HB Hortaleza. Tapos ang sabi niya pala, hindi may-ari si Sir Rolando doon. Ang may-ari daw doon ay si Sir Romulo, who is kapatid din naman ni Sir Rolando. Kaya if you want to support, ayan, support nyo sila. Nakakatuwa na existing pa rin, hindi man kay Sir Rolando or sa HBC itself, pero at least magkakamag-anak pa rin sila, which is nakakatuwa naman. Okay, naka-receive nga po tayo ngayon ng message mula sa official na Shopee account ng HBC at makikita nyo po ngayon sa ating screen, wala na po, matagal na pong nag-close nationwide ang kanila nga pong mga branches, bale online platform na lang po. Medyo nakakalungkot, no? Akala natin nandyan lang sila. Lalo na sa mga batang 90s, akala natin available pa, anytime pwede pa tayo makapunta, pero wala na pala. Isa pala sila sa naapektuhan ng pandemic at pati ng modern technology, hindi sila ganoong nakasabay. Ay, nako, mabigat sa feeling. Today nga, I have decided na i-visit yung one of their oldest branches. At ang nakaka-amaze doon is doon ako dati bumibili nung kabataan ko way back in 2009, 2010, or 2008 pa nga. Matagal na po akong hindi nakakabalik doon sa branch na yon. So, i-check po natin ngayon kung ano na yung itsura. Hindi ko rin alam kung ano yung dadatnan natin doon. Dito na palang banggaan. Eto po. Thank you po. So, nandito na nga tayo ngayon sa Binakayan na tayo. Ito kasi siya dati, oh. Wait lang, ang daming mga alam ko dati dito lang yung HBC eh. Ano tayo? Sir, saan yung dating HBC dito? HBC? Oo. Yung mga bentahan dati ng mga mga pangkulay, mga Oo nga eh, nahanap. Oo, pero dito yun. Ito ba yun? Nahanap ko kasi yung area. Ito yan. Sige po. Thank you, sir. Jollibee. Tapos, tapat nun is yung HBC. Parang ito na yung dating HBC. Ito na nga yata yun. Oh my gosh, ito na siya. Bago na. Excuse me po. Sino tayong may-ari dito? Excuse me po. Ito ba yung dating HBC? Ah, ito na yun. Oh. Ngayon ay ano na siya, kasi nagko-content po ako eh. Oh, hinahanap ko yung mga HBC dati. Ah, ito na siya. Pwede po kayo mapakita? Opo, hello po kayo. Ano na po ito ngayon? Tindahan na ng mga garments. Ah, ito na siya. Pero dati naaalala ko talaga yun. Oo nga, ito nga yun. Pero ito nga yung dating HBC na hinahanap ko. So, ito na siya ngayon. Oh my God. Alam nyo, it brings a lot of good memories. Tapos dati, dito yung kulayan. Diyan yung pwede kayong magpakulay, magpa-facial. 2024, bagong-bago na siya. Medyo iba yung nostalgic yung feeling din. Kasi nagsastart din akong mag-vlog. Isa yung Sansan, yung HBC sa mga binibilhan ko rin before. Oh my God, nakakaiyak siya. Hi. Nakakatuwa. Thank you so much po. Nakikita mo na. Oh, hello po kayo sa vlog. Nanonood ka pala. O, ibig sabihin, totoo ako, di ba? Napapanood mo. Mga products.
Yan nga yung hinahanap ko kasi yung mga pampabeauty dati, HBC, di ba? So ngayon, naiiyak ako kasi nga, hindi naaalala ko to. Dito ako nagpapakulay, yung nagsistart pa lang ako ng vlog, dito rin ako nagpapafacial, dito ako bumibili ng mga produkto na iba-vlog ko. Nakikita mo na, thank you po. Pa-picture? Sige, sure po. Tayo, mag-selfie tayo, ano tayo. Sa story ng episode natin ngayong araw na ito, I've realized na nothing is really permanent in this world. At ang permanente lamang dito sa mundo na ito ay change. And we really have to adapt sa mga changes sa buhay. Maaaring yung sikat na sikat ngayon, bukas, wala na siya. Maaaring yung kakilala natin, nandiyan siya ngayon, pero kinabukasan, wala na. Siguro tinuturuan tayo ng storya ng HBC to seize the moment, to cherish every moment. Maaring marami tayong HBC sa ating buhay. Yan man ay lugar, tao, pangyayari, na dati nandyan, napakarami, nandyan para sa atin, tapos eventually ay marirealize natin na wawala. Kaya we really have to seize and cherish every moment. Maraming salamat po sa panonood ngayong araw na ito. Muli, ako po si Sir Lawrence. Hanggang sa susunod po nating video dito sa Sir Lawrence Unfiltered.